Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Good morning po, mga kapatid. Amen. Pwede mo pakisabi sa katabi mo, good morning. Amen. And it's another day, another week na binigay po sa atin ng Panginoon para tayo po'y magpuri sa Kanyang sambahan. Amen. At good morning din po sa atin pong mga kapatid na sa ating online. Sit back, relax kung asan man po kayo, and let us enjoy this moment of worship and giving thanks to Him. Amen. Hallelujah. Pwede po lahat tayo tumayo. And as we start, pwede po ba isipin natin yung kabutihan ng Panginoon? That He is good always in our lives. Amen? That the Lord is good wherever we are, ano man yung ginagawa natin. Bagamat minsan may mga bagay sa buhay natin na talagang matindi yung pinagdadaanan. And minsan, tinitest tayo ng faith. And church, you know what? The Lord is not just changing our situation, but He's changing you, us. He's changing our hearts, transforming our hearts to be like Him. Amen? And we are after Him today. Let us adore the Lord. Let us seek the Lord. Let us pray, church. Sige po. Hallelujah. Father God in heaven, we want to thank you, Lord, for what you've done, Panginoon. Lord, thank you. Dahil sa 1 week, Panginoon, na pag-iingat mo, Panginoon, at nagkasama-sama ulit kami, Panginoon. And Lord, we're so grateful, Lord. Dahil nakita namin yung kamay mo, Panginoon, nung Lunes, nung Tuesday, Panginoon, Lord, nung Wednesday, nung Thursday, Friday, Saturday, and Lord, here we are right now, God. Lord, truly, Lord, praising you, Panginoon, na salamat, Panginoon, na ikaw po ay tapat at napakabuti sa aming po mga buhay. Come on, church. Let us go to His presence today. That He is here and Jesus is here today. And He is acknowledged by the power of His Holy Spirit. Father God, we want to thank you, Lord. Dahil alam po namin, O Diyos, nakikita mo po ang inyong mga anak na nandito, Panginoon. They're expecting, oh God, something from you, Panginoon. And Lord, we bow down ourselves to you, Panginoon. We humbly come before you, Lord. Continue, Lord, na nakikita mo po ang bawat puso ngayon, Panginoon, Lord. Nagsusumamo, Lord. Lord, nagpapagal sa iyo, Panginoon, Lord. At Lord, lumalapit sa iyo, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil alam po namin, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon Lord, hindi mo bibiguin ang bawat isa, Panginoon. Hindi mo bibiguin, Panginoon Lord, ang anak mo, Panginoon, na naghihintay, nag-aasam, Panginoon Lord, ng pagkalinga at Lord, ng pagbabago, Lord, ng pagyakap mo, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Father God in heaven, we want to thank you once again, Lord, for the life, Lord, na inyo pong binigay sa amin. Lord, for the air that we breathe, oh God. Salamat, oh Diyos, dahil ngayon pa lamang, Panginoon, patunay, Panginoon, na ikaw po ay napakabuti sa aming mga buhay, oh Diyos. Lord, na hindi namin binipili yung hangin, Panginoon, bagkus, Lord, binibigay mo po ito, Panginoon, Lord, ng malaya at libre, Panginoon. And God, we want to think, oh God, and thank you, oh God, dahil ikaw ang napakabuting Diyos, Panginoon. At ngayon, Panginoon, salamat din po, Panginoon, dahil alam ko po, Panginoon, yung plano mo, Panginoon, from the very start, Lord, until the end, oh Lord, I pray and we declare, oh God, the same God who is the still heals, who is still and able, Lord, to restore, who is able, Lord, to give more than, oh God, that we have, oh God. Lord, you are the same God, Jesus, Lord, the same God yesterday, today, and forever. Salamat, oh Diyos, Lord, na aming pinupuring Diyos ay tapat na Diyos at hindi nagbabago. Ang kanyang pag-ibig ay rumaragasa at hindi nagmamahali yung Panginoon. And Lord, thank you, Panginoon, dahil sa puso namin ngayon, Panginoon, Lord, you are aligning our hearts, oh God. Lord, continue to use, Lord,
the worship team, oh God. Anoint everyone, Lord, who will work, oh God, and who will give praises to you, Panginoon. Lord, let it flow, Holy Spirit, Panginoon. Tumali po sa amin, Panginoon, Lord, ang iyong pong grasya, ang iyong pong biyaya, at ang iyong pong anointing, Panginoon, that it will flow, Lord, sa aming pong mga miyembro, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Continue to flow, Holy Spirit. Flow, oh God. Flow, oh Lord. Hallelujah. And Lord, right now, we trample, oh God. And Lord, we shut up the works of the enemies, Lord. Right now, oh God, we bind them, oh God, in your name, Jesus. Lord, salamat po, Panginoon. Ngayon pa lamang, Panginoon, binabalot na po namin, Lord. Lord, inaalisan ng bisa, Panginoon, Lord. At inaalis, Panginoon. Lord, we speak, oh God, Lord, to shut up the works of the enemies, Lord. To, Lord, we uprooted in the mighty name of Jesus, Lord. Salamat po, Panginoon. And God, right now, Lord, with this expectant heart, oh God, salamat po, dahil alam ko meron kang gagawin, Panginoon. At matindi ang iyong gagawin, Panginoon, sa inyo pong mga anak, Panginoon. Father God, salamat po, dahil ikaw ang Ama, na nag-iisip palagi ng mabuti sa kanyang anak. And Lord, thank you na ang anak mong ito, Panginoon Lord, ay makakatagpo, Panginoon. Lord, ng matinding pagyakap sa iyo, Panginoon, this morning. And Father God, thank you for your promise, Lord, that we abide in you, Lord, and you abide in us, Lord. Father God, we seek you, oh God, your most holy name, your precious name, Jesus. Lord, that no one be lifted up in this place, Lord. No one, oh Lord, be shout, oh God, in this place, Lord. But you alone, Jesus. You alone, Jesus, oh God. Salamat po, Panginoon. Lord, balutan mo po, Panginoon, ang bawat isa. Lord, ang place na to, Panginoon, ng iyong pong banal na Espiritu, oh God. And Lord, salamat sa proteksyon. Salamat, Panginoon, sa pagkilos mo. Salamat, Panginoon, sa deliverance, Lord. Salamat, Panginoon, sa restoration, oh Lord. Salamat, Panginoon, sa freedom, oh Lord. Salamat, Panginoon, dahil makakatanggap po kami, Panginoon, Lord, ng kagalingan. And Lord, thank you, dahil ikaw ang Diyos, Panginoon, na nagmamahal, ng aming Diyos na mapagmahal. And Lord, thank you for this day, O God. We claim the victory, O God, sa lahat po ng aming panalangin, sa lahat po ng aming gagawin, Panginoon, sa aming pagpupuri ngayon. Lord, thank you. We claim the victory. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Amen. Hallelujah. Handa na po ba tayong patuloy na magpuri sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit? Amen. Ang Diyos ay tapat. Amen. He is faithful to His people and He will always be faithful to His promises. Amen. At kung naniniwala po tayo doon, pwede po bang sumigaw tayo ng hallelujah? Oh, hallelujah, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa lahat-lahat. Mag-enjoy lang po tayo magpuri sa ating Panginoon. Amen. Hey! Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko wala namang iba, O Diyos, O Diyos. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko wala namang iba, O Diyos, O Diyos. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mo hindi kaya lumbasan ng kahit na sino pa man. Wala nang hihigit pa sa iyo.
pa. Amen, Lord, sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita. Sa presensya mo, ako'y magsasaya. Sa puso ko, wala namang iba. Oh Diyos, oh Diyos. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mo, hindi kaya tumbasan ng kahit na sino pa man. Wala nang ang higit pa sa iyo. Pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. O minsan pa, pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mo, hindi kaya tumbasan ng kahit na sino pa man. Wala nang ang higit pa sa iyo. Magmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Oh yes, Lord, ikaw ay tapat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay puno ng grasya. Oh yes, Lord. Yeah. Oh, araw-araw tayo magpupuri para sa ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Amen. Oh, yeah. Oh, kay sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw ako ay sasamba. Walang papatay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw amen. Araw-araw ako ay sasamba. Walang papatay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. O kay sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa pag-ibig na nadarama. Amen. Oh, oh, ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Yes, amen. Araw-araw. Oh, yes, Lord. Araw ay isa sa bahay. Lang mapantay sa pag-ibig mo. Walang papatay sa pag-ibig mo.
midst of your presence, O God. Lord, walang papantay, Panginoon, sa kabutihan, sa pagmamahal, Panginoon, sa kapangyarihan, Panginoon, at sa iyong kadakilaan, Panginoon. Amen, church. Napakasimple ng kanta, but it's very meaningful. Amen. Oh Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo.
pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kung mayroon lamang ako sanglibong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong digin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang ako sanglibong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong higit, kalakip ang awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. At gaya ng dagat hindi napapagat sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong higit, kalakip ang awitin. pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi nababagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo
Does it doesn't it feel good to be in the presence of God, church? Amen? Amen? Amen. Kahit nasa simpleng liriko, kahit nasa simpleng mga salita, basta kapag kapiling natin ang presensya ng Panginoon, it really transforms, it really overwhelms. Amen? At gaya ng ating awitin na nagsasabing gaya ng dagat, na hindi napapagal sa pag-alon ang puso natin, ang pananampalataya natin sa Panginoon, gayon din na hindi magmamaliw. Amen? Amen? God is good? Amen? All the time? God is good. Amen? If you agree with me, can we give God a praise, a clap offering, because He's good. He's faithful. Oh yes, Lord. Lord, we honor You. We worship You, Panginoon. Ikaw ay aming sinasamba. Ikaw ay aming dinadakila, Panginoon. At gaya, Panginoon, ng dagat, Panginoon, na hindi nagmamaliw, Panginoon. Lord, we just want, Panginoon, to worship Your name, to honor Your name, to give You glory, to give You praises that never ends, that never shakes, Panginoon, that never stumbles, oh God. Lord, we thank You for everything that You have done, Panginoon. It really feels good, Panginoon, to be in Your presence. And we don't want to be out of this feeling, out of this place, out of Your covering, Panginoon. Sambahin mo ang Panginoon. Sambahin natin si Lord. Itong buhay na ito, ilalaan natin sa paglilingkod. Ilalaan natin sa pagsamba sa Diyos na buhay, na mayakda ng buhay. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, nagtatanging kayamanan mo, ikaw ay sambahin. Basta magsambahan iyong ibig, malamig ang ibig. Yes, Lord. Hallelujah. Ilalaan namin ang aming buhay para sambahin ka, Panginoon. Ikaw ang rason kung bakit nandito kami ngayong umaga. Para sumamba, para magpuri, itaas ang pangalan ng dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Marapat lamang, O Diyos, na gamitin namin ang buhay na ito. Buhay na ipinagkatiwala po ninyo. Buhay na ibinigay po ninyo. Buhay na niligtas po ninyo. Gamitin namin para sambahin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka, purihin ka. At sa buhay na ito, Panginoon, Ikaw lamang ang siyang maitaas, O Diyos. Sa buhay na ito, Panginoon, Ikaw lamang ang paglilingkuran namin. Wala nang iba pa. Hallelujah. Kaya, Panginoon, patuloy maranasan namin, maramdaman namin ngayong umaga ang pag-ibig mo, Panginoon. Maramdaman po namin ang kalakasan mo, O Diyos. At nawa, magbigay ng kaluguran ang buhay na ito sa iyong pangalan. Patuloy ang pagsamba at pagpupuri, pasasalamat sa iyo namin binibigay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Hallelujah. Amen. Pakingitian po ang iyong katabi. Pakibati naman siya ng Merry Christmas. Hallelujah. Pasko na bukas. Pinakamahabang Pasko sa balat ng lupa. Hallelujah. Tayo po ay makakaupo na sa presensya ng ating Panginoon. Sino po ang pinagpala ngayong araw na ito? Huling araw ng August. Amen? Pinagpala ba tayo ng Diyos? Grabe, September na bukas. So siguro mayroon na magkakabit ng Christmas light.
Meron na ba? Ay, Mother Emmy, welcome po. Welcome. And fresh from Italy. Hallelujah. Kasama ko sila every Wednesday sa ating international community. Ayan, so okay na ho ba kayo? Amen. Amen. Ayan. Siyempre, ngayong umaga po sa huling linggo ng August, ito po yung ating pag-uusapan. Ayan, conquering the land of promise. Isa pa po, conquering the land of promise. Ayan, ito yung ating napakagandang pagbubulay-bulayan ngayong umaga, na mayroong lupang pangako. Amen? May pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin. May pangako ang Diyos noon, ngayon, at bukas. At itong pangakong ito, marapat lamang na sakupin natin. Amen? Marapat lamang na maranasan natin, maramdaman natin. Hallelujah. Wala na akong boses, nag-umpisa pa lang. Praise the Lord. Diretso po ako nag-preach ngayong week, kaya medyo sagad yung boses natin. Tingnan nga natin yung text natin. Joshua chapter 1, verse 16 to 17. Sabi ng Bible, and they answered, Joshua, all that you have commanded us, we will do. And wherever you send us, we will go. Just as we obeyed Moses in all things, so we will obey you. Only may the Lord your God be with you as He was with Moses. Ito ay sagot ng mga Israelita. Ito ay sagot ng mga Hudyo kay Joshua. At ang sabi nila, Joshua, mag-utos ka lang. Gagawin namin yan. Isugo mo lang kami. Walang kadabog-abog. Pupunta kami. Susunod kami sa iyo gaya ng pagsunod namin kay Moises. Yung leader nila, na ginamit ng Diyos para sila ay kunin sa Egypt. And nawa ang Diyos ay kasama mo, kasama natin gaya ng pagsama niya kay Moses. Si Joshua, isa pa pong, yan. Ang pangalang Joshua, sino ito yung pangalang Joshua? Joshua, or balak yung ipangalan? Kuya Mario ang pangalan mo. Hindi Joshua. Mario Joshua, hallelujah. Praise the Lord. Ang pangalang Joshua, galing po yan sa dalawang word na Hebrew. YHWH or Yahweh, at saka yung verb na Yasha. Ang ibig sabihin ng salitang Joshua, Lord is salvation. God is my salvation, or the Lord who saves. Actually, yung pangalang Joshua ay nasa top 100 na pangalan sa buong mundo. Simula noon hanggang ngayon, ganun po ka-famous ang pangalang Joshua. And yung word na Joshua or ang pangalang Joshua, pagpunta sa New Testament, mayroon tayong mababasang pangalang Jesus. Isa lang pong ibig sabihin ng salitang Joshua at ng pangalang Jesus, the Lord who saves. Ang Diyos na tagapagligtas. At itong si Joshua, isa pa pong slide, at itong si Joshua, nabanggit yung kanyang pangalan, first time, nabanggit yung kanyang pangalan sa Exodus chapter 17. Ang sabi ni Moises, Joshua, i-gather mo lahat ng ating mga sundalo, bukas makikipaglaban tayo. Ako, si Aaron at saka si Hur, aakyat dun sa bundok. At habang kayo ay nakikipaglaban, nandun kami. Kaya kinabukasan, nakipaglaban si Joshua. Ang dami nilang kalaban. At si Moses, nandun sa taas ng bundok. Kasama si Aaron at kasama si Hur. At yung tungkod ni Moses, kanyang tinataas yan. Kapag nakataas yung tungkod ni Moses, panalo sila. Pero kapag siyempre napagod na, ilang oras na nakataas, kaya nandun yung dalawa, inaalalayan si Moses. Kasi the moment na ibaba ni Moses yung kanyang kamay, talo ang Israel. Sa pagkakataong ito, tinuturo ng Diyos or tinuro ng Panginoon yung kahalagahan ng pananalangin. Meron palang connection, meron parang relasyon
ang pananalangin sa pagtatagumpay. Dahil tuwing tinataas ni Moses ang kanyang kamay, nagtatagumpay sila. Pag binababa niya, natatalo sila. Amen mga kapatid. Sa ating buhay, hindi lang mahalaga, kundi napakahalaga bilang mga Kristiyano ang pananalangin. Ano-ano't pa't tinawag tayong house of prayer. Amen? May connection pala, may relasyon pala na tuwing tayo ay lumuluhod sa Panginoon. Sabi nga nung kanta, kapag tayo daw ay lalaban tayo sa pamamagitan ng ating mga tuhod. We fight our battle with our knees. Amen? Na hindi pala, ito pala ay hindi yung lakas mo, hindi yung galing mo, kundi hihingi ka ng tulong sa Panginoon. May relasyon ang tagumpay sa pananalangin. Kaya kung nais natin magtagumpay sa buhay, amen, alam na natin, hindi lang 3 times a day yung pananalangin kapag kakahain ka, pero ating maging ugali, ang pananalangin. Pangalawa, si Joshua ay nabanggit din sa isa sa pinakamahalagang misyon ng Israel. Isa pa pong slide. Oops. Yan, sa Numbers chapter 14. Ang sabi ni Moses, okay, pipili ako ng 12 espiya mula sa tribo kasi 12 tribes of Israel eh. So bawat tribo, isa-isang espiya. So ngayon, punta kayo ngayon doon sa Kanaan. Yung lupang pangako sa atin ng Diyos, pumunta kayo, mag-espiya kayo. Kaya yung 12, nagpunta sa Kanaan for 40 days. At pagbalik nila, sabi ni Moses, mag-report nga kayo. Ang sabi nung 10, nako Moses, nako mga Israelita, huwag na lang tayong tumuloy. Grabe discouragement ka agad. Huwag na lang tayong pumunta kasi doon sa may lupang pangako, yung kanilang syudad ay nakapader. At hindi lang yung pader na manipis at mababa. Yung pader doon ay napakataas at napakakapal. Just like the wall of Jericho, sabi nila, 2 kotse daw ang kayang dumaan doon sa kapal ng pader. Mataas na, makapal pa. At ang sabi ng 10 espiya, at hindi lang yon. Doon sa lugar ng Kanaan, higante ang mga tao doon. Malalaki sila at tayo ay parang mga grasshopper lang. Na-discourage yung mga tao. Pero tumayo si Joshua kasama si Caleb at ang sabi dyan sa Numbers chapter 14, if the Lord delights in us, kapag nagalak ang Diyos sa atin, He will bring us into this land and give it to us. A land that flows with milk and honey. Ibig sabihin, si Joshua at saka si Caleb, hindi yung pagsubok yung nakita. Hindi yung problema yung nakita. Kundi nakita nila, ganito pala kaganda ang inihanda ng Diyos para sa amin. Amen? Kasi kadalasan sa buhay natin, ang nakikita natin, puro problema. Problema dyan, problema diman. Problema. Diba? Pero itong dalawang ito, hindi yung problema. Hindi yung laki ng mga tao. Hindi yung hirap na pag pinasok natin dyan, talo tayo, kawawa tayo. Hindi. Ang sabi ng dalawa, napakaganda ng ibinigay. Ng pinangako ng Panginoon sa atin. At ibibigay ng Diyos yan. Yan ang mindset ni Joshua. Amen? Amen? Yung kahalagahan ng pananalangin at yung kahalagahan ng tamang perspective. Na yung mga pagsubok sa buhay, kahit malaki yan, kahit mahirap yan, pero kung merong pangako ng Panginoon, ibibigay at ibibigay sa'yo. Amen? Amen? Hallelujah! And itong lupang pangakong ito, makatlipas ang ilang buwan o ilang araw, nandun na sila. Isa pang slide, pakipindot ng 1, 2, 3. Ayan, naghang ba? Okay. Isa pa. Nandun na sila. May kasama si Joshua. 2,000,000 Israel kasama niya sa kanyang likuran. Ito yung lupang pangako na kanilang inispiya noon. Ngayon, nandyan na sila. Papasukin na nila yon. Ang sabi ng chapter 1, verse 1 and 2, after the death of Moses,
the servant of the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, you and all these people, into the land that I am giving to them, to the people of Israel. Nandun na yung pangako ng Panginoon, no? Nasa harapan na nila. Ang problema, yung kanilang magiting na leader na nag-lead sa kanila mula sa Egypt, namatay. Hindi na makakapasok ngayon si Moses sa promised land. Inabutan ng kamatayan. Kaya ang sabi ng Diyos, Joshua, it is your time to shine. Amen? Mga kapatid, meron palang moment na magsha-shine tayo sa mga buhay natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, it's your time to shine. Hallelujah. Joshua, sabi niya, go, arise, tumayo ka, and lead these people. At si Joshua, bilang isang magiting na sundalo ng Panginoon, bilang isang magiting na lingkod ng Diyos, handa siya na tuparin at gawin ang ipinangako ng Panginoon. Kailangan maging handa tayo. Amen? Kaya maraming blessing ang nasasayang. Kaya maraming blessing ang napapalagpas mo kasi hindi ka handa. Ang dami mong concern, ang dami mong reklamo. Lord, ganito kasi yun eh. Lord, ganyan kasi yun eh. Eh kung si Joshua nag-reason out, Lord, nagluluksa pa kami? Kakamatay lang ni Moses? Lord, kakayanin ko ba? Pero si Joshua hindi eh. Okay, Lord, I will go. We will go. Ang tanong, paano ba nagtagumpay? Paano ba nasakop? How did Joshua conquered the promised land? Yan. Number 1, he knew who gave him a mission. Kilala ni Joshua kung sino ang nagsugo sa kanya. Siguro nung nasa Egypt pa sila, nakita niya ang Diyos na kumilos, nagpadala ng 10 salot sa Egypt. Nakita niya yung kapangyarihan ng Panginoon. Nung sila ay tumatawid sa Red Sea, yung dagat nahati. Nakita niya yung kapangyarihan ng Diyos. Nung sila ay nasa wilderness, nag-provide ang Panginoon, niligtas sila ng Panginoon. Sinamahan sila ng Panginoon. And along the way, sa kanilang journey, the 40 years in the wilderness, mas lalong nakilala ni Joshua yung Diyos ni Moses. Yung Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Ganon din po sa mga buhay natin. Nawa, araw-araw, hindi yung pagsubok yung makita mo, hindi yung problema yung makita mo, kundi ang makita natin na mayroong Diyos na kasama tayo. Mayroong Diyos na nagpapagaling, may Diyos na nagpo-provide, may Diyos na nagdi-deliver, may Diyos na kasama ka araw-araw. Hallelujah. Kilala niya yung Diyos na yon. Amen? Ang sabi sa kanya sa verse 9, have I not commanded you? Joshua, ako nagutos sa'yo. Ako yung Diyos na makapangyarihan. Amen? Kanina nag-worship tayo. Kanina nagtataas tayo ng kamay, di ba? Lahat tayo sumasamba eh. Panginoon, makapangyarihan ka. Panginoon, dakila ka. Panginoon, kaya mo ang lahat ng bagay. Yun yung Panginoon na sinasamba natin. Yun yung Panginoon ni Joshua na nagsugo sa kanya at nagpatagumpay sa kanya. Kailangang makilala natin ang Diyos sa buhay natin. Sabi ng Bible, in the beginning, God, mayroong Diyos. Amen? At nawa sa buhay ng bawat isa, Diyos, siya yung Diyos natin sa karir natin, siya yung Diyos natin sa trabaho natin, siya yung Diyos natin sa negosyo natin, Diyos sa relationship natin, Diyos natin sa pamilya natin. At kapag mayroong sinimula ng Diyos, kasi siya yung Alpha, tatapusin niya yon kasi siya rin yung Omega natin. He is the Alpha and the Omega. Kailangan makilala mo ang Panginoon na kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay sa buhay mo, sa Kanyang kalooban, sa Kanyang kapanahunan. Amen? Sa pang slide. The toughest battles are given to the strongest warriors. Amen? Kaya pinagtitibay tayo ng Diyos. Kaya ka binibigyan ng Panginoon ng problema araw-araw para isolve mo. Nung elementary tayo, 1+1 lang yung sinosolve natin.
di ba? Nung nag-grade 2 ka, may multiplication na, may division na. At habang ikaw ay nag-aaral, pahirap ng pahirap yung sinosolve natin. Bakit? Kasi nakaya mo nga nung mga nakaraang araw. Nakaya mo nung mga nakaraang taon. Kaya yun, nilalagay ng Panginoon sa atin, little by little by little. Kaya wag mong sabihin na, Lord, ang laki naman ng problema ko. Ano sabi ng Bible? Sinukat na ng Diyos ang problema na ibibigay sa iyo ngayong araw na ito. Walang labis, walang kulang. Kaya mo yung problemang yan? Minsan hindi lang nagiging kaya kasi sarili mo ang nangunguna. Paano ko ba ito isosolve? Paano ko ba ito ipoprovide? Nawawalan tayo ng tiwala sa Panginoon. Sa mga problema, pinagtitibay ka ng Diyos. Amen? Hindi ka lang warrior, you are a mighty warrior. Nais ng Diyos, maging malakas ka, maging matatag ka. Amen? Kaya yung mga hamon sa buhay, tanggapin lang natin. Tanggapin mo lang. Sabi mo sa katabi mo, tanggapin mo lang. Sabihin mo, tanggapin mo lang. Huwag kang malungkot kung may problema ka. Matuwa ka kung ikaw ay mayroong problema. Naalala ko si Thomas Alva Edison. Alam niyo ba si Thomas Alva Edison? Kapitbahay niyo ba 'yon ng 1945? Siya yung gumawa ng light bulb, yung ilaw. Siya yung nag-invento noon Noong 1945, lahat ng kanyang pagmamay-ari ay nawala sa kanya. Nasunog yung kanyang bahay. At tumingin sa kanya yung kanyang anak. Ando nakaupo si Thomas Alva Edison. Pinapanood yung kanyang bahay na nasusunog. Sabi niya sa kanyang anak, dali, tawagin mo yung nanay mo. Dahil napakagandang experience ito. Grabe, na yung bahay natin ay nasusunog. Actually, siguro akala ng anak niya ay nagjo-joke lang, pero nag-worry yung anak niya. Ang sabi ni Thomas Alva Edison, alam mo anak, okay lang yan. Lahat ng failure natin, sinunog ng Diyos para makapagsimula tayo ulit ng bago. Nagets niyo ba yun? Wow, amen? Amen? Di ba yung mga pagsubok sa buhay natin, ginagamit ng Diyos yan para palakasin tayo, mag-iba yung pananaw natin, at higit sa lahat, magtiwala ka sa Diyos, pinapatibay ka. Tingnan mo yung katabi mo, pinatibay ng panahon yan. Tingnan mo, pinatibay ng panahon yan. Pinatibay ng pagsubok yan. Amen? Hallelujah. Pinatatag ng panahon. Matibay na matibay. Nag-birch tree ng bata yan. Nido, kwanto. Number 2, kung bakit na-conquer ni Joshua ang promised land, he held on to God's promises. Kanyang pinanghawakan ang mga pangako ng Diyos. Next slide. Verse 3. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you, just as I promised to Moses. Lahat ng aapakan ng paa mo, sa'yo yun, sabi ng Lord. Walang taong kayang humarang sa iyong harapan. Habang nabubuhay ka, walang taong pwedeng mag-overcome sa iyo. Hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Sabi ng verse 5. Isa pa, verse 6. Be strong and very courageous, for you shall cause these people to inherit the land that I swore to their fathers to give them. Joshua, magpatuloy ka lang, magpalakas ka lang, magpakatapang ka lang, kasi itong lugar na ito, itong nasa harapan ninyo, ibibigay ko sa inyo gaya ng pangako ko sa inyong mga ninuno. Sa verse 7, be strong and very courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Napakasarap itong mga pangakong marinig mula sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na sinasabi niya, Joshua, magtuloy ka lang, sasamahan kita, sasamahan ko sa kayo, yung mga pangako ko, ibibigay ko sa inyo. Yung salitang be strong and courageous, sa buong chapter 1, 18 na verses yon, 4 na beses na binanggit ng Panginoon. Bakit? Alam ni Lord kung gaano kahirap yung kanilang susuungin. Alam ng Lord na hindi madali itong journey na ito. Taking the promised land.
Marami kasi, we are believing na kapag tayo ay Kristiyano, nako, hihiga na ako sa bed of roses. Favorite song niya ba yun? Ng mga baby boomer natin. Gen Z po kasi ako, kaya hindi ko alam yung song na yun, okay? Diba? Akala ng iba, karamihan, bed of roses na ang maging Kristiyano. Hindi po. Kapag ikaw ay Kristiyano, may problema ka pa rin, may pagsubok ka pa rin, may pagdadaanan ka pa rin. Pero anong pagkakaiba? May Diyos tayong kasama. Sabi wherever you go, I will be with you. God is with you. Amen? God is with you. God is with us. But be strong. Be very courageous. Magpakatapang ka. Magpakatatag ka. At isa pang slide. In Joshua chapter 1 verse 8, favorite natin, this book of law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and you will have good success. Lahat tayo, pangarap natin, mag-prosper. Amen? Palaguin ng Diyos ang buhay natin, maging successful tayo. But, isang malaking but, kapag nais mong maging successful, sino gusto maging successful sa buhay? Taas po ang kamay, magsabi ng amen. Lahat tayo, di ba? Gusto ko maging successful sa buhay ko. Pero anong sabi ng Diyos kay Joshua? Joshua, gusto mo bang maging prosperous? Maging matagumpay yung buhay mo? Maging successful yung buhay mo? Itong gagawin mo. This book of law. Hindi yung Bible natin, kundi yung kanilang kapanahunan, yung covenant. Di ba merong mga batas ang Panginoon na ibinigay kay Moises? Di ba? Marami yon. At ang famous doon yung Ten Commandments at yung law na yon, covenant yon. Pakikipagtipan yon. Ang nakikipagtipan ay ang Diyos at yung kanyang bayan. At ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Pag sinabing si Lord, makapangyarihan, kaya niyang gawin lahat ng bagay. Amen? Amen? Pero mayroong mga bagay hindi kayang gawin si Lord. Alam niyo, isa doon, labagin yung kanyang pangako. Labagin yung kanyang pangako. Once na pinangako ng Panginoon, magpakatapat ka. Kasi si Lord, pag nakipag-covenant yan, seryoso ang Panginoon. Kapag sinabi niya na itong bagay na ito, sundin nyo, gawin nyo, pagpapala ang darating sa inyo, gagawin ng Panginoon yan. Kaya sabi niya, kung nais mong maging successful sa buhay mo, yung mga salita ko, huwag mong aalisin sa iyong buhay, sa iyong puso, sa iyong isip, sa iyong bibig. Yung word na meditate dyan, ni-research ko siya, yung word na meditate dyan, hindi lang ito yung ponder, pag-iisipan. Yung word na meditate dyan, sa ibang word, is to roar. Roar. Alam niyo ba yung leon? Paano ba yung ng leon? Parang aso yung nag-roar. Sino po nakakita na ng leon dito? Nakakita, narinig na. Hindi ko alam how majestic yung roar, how powerful yung pag-atungal ng leon. Yun ang ibig sabihin noon, nagro-roar yung lion para yung kanyang mga prey marinig nila. Actually, ganun ka-powerful when we meditate, when we roar the Word of God. Anumang salot, anumang gawa ng dyablo, aalis yan. Hindi ka lalapitan. Sabihin mo ulit sa katabi mo, isa kang leon. Sa kabila, katulad ng leon. Tao tayo. Amen? Yung salita ng Panginoon, sa ating panahon, yon? Bible. Bible. Trivia, ang Bible po ay hindi religious book. Pero ang Bible ay manual natin sa buhay natin. Again, ang Bible ay manual. Kaya, manwalwal kayo'y Bible yo. Basa-basa din. Puro na alikabok yung Bible natin. Mayroon namang online Bible. Mag-download na lang po tayo. O kung malabo na yung mata, ang ganda ngayon, pwede na nating pakinggan yung audio Bible. Diba? Mahalaga, mayroon tayong Biblia, may salita ng Diyos sa mga buhay natin.
Yung advice ng ibang tao, very good yan. Pero kapag yan ay salungat sa salita ng Diyos, huwag mong pakikinggan yan. It's a way to distraction. Kahit gaano yung quote na mabasa natin, kasi di ba minsan yung quote, kung ano yung nararamdaman mo, nag-scroll ka, oy, ang ganda nito. Parang tugma ngayon sa pakiramdam ko. Kahit gaano katugma sa pakiramdam mo yan, at kahit gaano kaganda yung sinabi ng quote dyan, kung yan ay salungat sa salita ng Diyos, huwag na huwag mong pakikinggan yan. Amen? Salita lamang ng Panginoon, yan yung ating supreme. Yan yung pinakamataas sa lahat. Kaya, maraming tao nagtatanong, bakit hindi pa dumarating yung answered prayer ko? Diba? Bakit yung mga pangako ng Diyos hindi pa dumarating sa buhay ko? Bakit walang kapayapaan sa buhay ko? Bakit walang kagalakan sa buhay ko? I-check natin, may salita ka ba ng Diyos sa buhay mo? Kapag may pagsubok ka, may problema ka, ano ang una mong ginagawa? Mama Marites, ayagi. Hallelujah. Manwalwal kayo yung Bible nyo. Amen. Buksan nyo yung Biblia nyo. Nandun yung wisdom. Sabi nga nila, kung gusto mo raw tumalino. Sino gustong tumalino dito? Mga estudyante. Di ba? Magbasa tayo ng Bible. Nandyan lahat sa Biblia. Bubuksan na lang natin. Babasahin na lang natin. Gagawin na lang natin. Praise the Lord. Naka 25 minutes na ako. Wala pa sa kalahati yung slide ko. Hallelujah. Next slide. Obedience even when it doesn't make sense. Sa pangang slide. Sa Canaan, yung promised land, nung kanilang inispiya, ang tataas ng pader, ang kakapal ng pader, at pagdating nila doon, agetwa! Tuwan-tuwa! Totoo, ang tataas ng pader. Yung Jericho, isang syudad yon, mayroon siyang wall, at yung wall, napakataas, napakakapal. At ang sabi ng Diyos sa kanila, Joshua, kasama mo yung mga priest, magmarcha kayo. 6 days. Kung gaano kalaki, kung kasing laki ng Kalasyaw, yung Jericho, iikutan nyo yun araw-araw. Ikot lang kayo. Daan lang kayo. Siguro kung tayo mga taga-Jericho, ang tigagawang turayan Israelita ay, lilibor-ira. Manalako iray kinamo, pandesal. Durong. Yun yung panggising ko ng umaga, yung pandesal eh. Diba? Ano ginagawa ng mga to? Pero ang sabi ng Diyos sa kanila, mayroong specific na binigay ang Diyos. Ikot kayo ng 6 days. On the 7 days, ikot kayo ulit 7 times. At hipan nyo yung trompeta. Ginawa nila, Ginawa nila Joshua yon. Ang sabi ng verse 20 ng chapter 6, so the people shouted and the trumpets were blown. As soon as the people heard the sound of the trumpet, the people shouted a great shout and the wall fell down flat so that the people went up into the city, even man straight before him, and they captured the city. Kung tayo yon, magdadala tayo ng mga makina. Talagang bubungbungin yung pader. Siguro talagang yun, mga big machines, Pero sila anong ginawa? Sumigaw? Sagalak? Ang lahat ng nilalang. Kanta yun eh. Diba? Sumigaw lang sila. Biruin nyo, nung sumigaw sila, nagpuri kay Lord, yung pader na napakataas at napakakapal, bumagsak. Diba weird yun? Diba? Lord, ano ba yung pinapagawa mo sa amin? Bakit kami susunod? Pero sumunod pa rin sila. Amen? Kapatid, sumunod ka lang kay Lord. Amen? Ano man ang pinapagawa ng Panginoon sa atin, ng Diyos sa atin, hindi mo man lubos maisip kung paano ito mangyayari. Basta sumunod ka kay Lord. Kasi kung minsan, kapag ang isang bagay ay para bagang napakalaki na, napakataas na, parang Lord, talaga bang pinapagawa mo ito sa akin? Lord, talaga bang ito yung kalooban mo sa akin? Kalooban ng Lord yan. Sundan mo lang ang Panginoon. Kasi kapag ang isang bagay ay kayang-kaya mo, sasabihin ng Lord sa'yo, sige, ikaw nang gumawa. Pero kapag hindi mo kaya, Lord, tulungan mo ako.
Amen? Tatawag tayo sa Panginoon. Nag-start nga tayo ng student center by faith eh. Di ba? Pag sa akin lang yun, parang Lord, tama ba itong decision ko, Panginoon, na mag-start ng student center? Pero the moment na pinagawa ng Diyos, ang Diyos din ang bahala. Amen? Kaya kapag may pinagawa ang Diyos sa'yo, si Lord ang magpo-provide. If it is God's will, it is God's will. Siya ang magpapalakas sa'yo. Siya ang magbibigay ng direction sa'yo. Sumunod ka lang sa Panginoon. Sa pang slide, pagkatapos na bumagsak yung walls of Jericho, ang sabi ng verse 27, so the Lord was with Joshua and his fame was in all the land. Sumikat talaga si Joshua. Grabe! Grabe, Lord, yung ginawa mo kay Joshua. Naging tanyag siya. Sa pang slide, pero ito ay warning. Ito ay warning. Nagkaroon sila ng victory, nagkaroon sila ng success over Jericho. Pero yung susunod na bayan na kanilang sasakupin, sa pang slide, talo sila. Isipin nyo yung Jericho, kasi laki ng Kalasyaw. Yung AI, may AI na pala noon eh. Grabe ano? Yung AI kasi laki lang ng Talibao. Mulmalaglabat. Pero yung napakalaking bayan ng Jericho na mayroong malaking wall at mataas na wall, bumagsak. Pero bakit sa AI na napakaliit, talo sila? Sabi dyan ng Bible, 36,000 na tao ng Israel ay pinatay. Namatay. 36 soldiers, 36 warriors, and the hearts of the people melted and became as, anong nakalagay dyan? As water. Para silang binuhusan ng napakalamig na yelo. Yung kanina, grabe, wow! Grabe yung ginawa mo, Lord. Grabe ka, Joshua. Pero ngayon, binuhusan sila ng malamig na yelo. Bakit? Imagine, 36,000 na sundalo, pinatay ng napakaliit na syudad. Anong problema? Bakit warning? Kasi, ang sabi ng Panginoon, pag yung Jericho ay na-overcome ninyo, wala kayong kukunin na kahit ano dyan. Mayroong isang tao, ang pangalan niya Achan, kumuha ng ginto, tinago, labag sa sinabi ng Panginoon. And because of Achan, because of his sin, talo sila. Pinarusahan ng Diyos ang isang buong bansa dahil sa kasalanan ng isang taong yun. Anong ibig kong sabihin, mga kapatid? Yes, nandyan yung favor. Yes, nandyan yung victory. Pero kahit merong katiting at maliit na kasalanan dyan sa puso mo na inaalagaan mo, darating ang panahon, magkukos sa'yo ng pagkatalo. Si Achan, hindi lang siya, actually, pinarusahan siya, pinatay siya, binato siya hanggang mamatay. Masaklap ano? Pero may mas masaklap. Lahat ng kanyang mga anak, asawa, lahat ng kanilang angkan, stoned to death because of his sin. Kaya warning sa ating lahat mga kapatid. Amen? Amen? Yung kasalanan dyan na tinatago mo, na binibaby mo sa puso mo, yan ang magdadahilan ng pagkabagsak mo later on. Bati pa ba tayo? Nakatingin kayo sa akin. Hallelujah. Warning lang po yan. Pero nag-repent sila. Katabi mo, mag-repent ka na kasi. Sabi mo, mag-repent ka na kasi. Hallelujah. Mag-repent tayo. Bumalik tayo sa Diyos. Amen. Nasa mga huling araw na tayo, magpakabanal na tayo sa Panginoon. Hallelujah. And next, number 3. He continued even when things got tough. Una, kilala niya yung sumugo sa kanya. Pangalawa, kanyang pinanghawakan ng mga pangako ng Diyos. Pangatlo, nagpatuloy siya. Madaling mag-umpisa. Mahirap magpatuloy. Friends, gawa tayo ng GC. GC na magbabakasyon tayo sa Boracay. Next year, gumawa ng GC. Hindi at lahat, excited. Pagkalipas ng ilang buwan, sinisin ka na lang. Ouch. Hindi na nagpaparamdam. Madaling mag-umpisa. Pero si Joshua, yung kanyang sinimulan, kaya niyang tapusin. Handa niyang tapusin kahit gaano kahirap. Yung pangako ng Diyos sa'yo, ibibigay ng Panginoon yan, pero kailangan may pagdaanan kang hirap. Amen?
Hindi puro ligaya, hindi puro sarap, hindi puro okay lang, smooth ang buhay, may mga problema kang pagdadaanan along the way. Pero sabihin mo sa katabi mo, magpatuloy ka. Hallelujah. Dahil sa pagpapatuloy ni Joshua, isa pang slide, God honors his faith. Tinulungan ni Joshua yung mga Gibeonites, nagalit yung mga kalaban, nag-usap-usap yung mga kalaban, ay tumulong itong si Joshua. 5 kalaban, nilusob sila Joshua. And, ang sabi ng Bible, ang dami ng kalaban. Overwhelming yung kalaban nila. At ang sabi ni Joshua, delikado tayo dito. Pag ang araw ay lumubog, sigurado talo tayo, patay tayong lahat. Kaya si Joshua, kinausap niya ang Panginoon. Verse 12, at the time Joshua spoke to the Lord in the day when the Lord gave the Amorites over to the sons of Israel, and he said in the sight of Israel, Sun, stand still at Gibeon, and moon in the valley of Aijalon. And the sun stood still, and the moon stopped, until the nation took vengeance on their enemies. Ang sabi ni Joshua, araw, tundakadtan. Buwan, tumigil ka. Habang nakikipaglaban sila, hindi sila pwedeng abutan ng hapon. Talo sila. Pero kinausap ni Joshua si Lord, Lord, please. At sinabi ni Joshua, tumigil ka araw, tumigil ka buwan. At ang sabi ng binasa natin, tumigil yung araw hanggat mayroong kalaban, nakatigil yung araw. Nung naubos na yung kalaban, gumalaw yung araw, gumalaw yung buwan. And verse 14, is this not written in the book of Jashar? Yung book of Jashar, libro yan ng Israel, Diyan naka-record yung history, yung mga tao, nabanggit din yan sa 2 Samuel chapter 1 verse 18 nung namatay si Saul at saka si Jonathan, the best friend ni David. Umiyak si David at sabi niya i-record niyo sa Jashar para ituro natin sa mga taong ito yung kagitingan nitong ni Saul at saka ni Jonathan. At sabi niya, the sun stopped in the midst of the heaven and did not hurry to set about a whole day. Na-realize ba natin to? Tumigil yung araw. Kung nag-pray si Joshua ng 12 noon, hindi gumalaw yung araw ng ilang oras. Na-freeze. Lalo na nakita mo yung crush mo, nag-freeze ka. Tumigil ka. Di ba? Ganun yung nangyari. Tiyanong ko yung kaibigan kong pastor. Sabi ko, Pastor, friend na magaling sa interpretation ng Bible, Sabi ko, friend, ay pastor, ito bang pangyayaring ito ay totoo ba? Or figurative lang ito? Kasi sa Bible may mga figures yung mga prophetic, Kaya wag kayong magbasa ng Revelation nang walang nag-i-interpret, maliligaw po kayo. Okay? So figurative ba ito or totoo ito? Sabi niya sa akin, Pastor, ginawa talaga ng Diyos yan, literal. Literal. Uulitin ko, literal. Yung araw tumigil sa gitna, hindi gumalaw. Kung ilang oras yon, hindi gumalaw yung araw. Bakit? Kasi si Joshua, sinabi niya. At ang sabi ng Tagalog sa verse 14, kailanman hindi pa ito nangyari at hindi na muling mangyayari na susunod ang Diyos sa sinabi ng tao. Ulitin ko, kailanman hindi pa nangyari at mangyayari na susunod ang Diyos sa sinabi ng tao. Hindi tao ang susunod sa Diyos sa pagkakataong ito. Ang Diyos sinunod si Joshua. Ganon katindi ang kanyang pananampalataya. Amen? We need that daring faith. Kapatid, ano yung nais mong mangyari sa buhay mo? Just release your faith, not fear, but faith. And I believe kapag nangyari yon, i-honor ng Lord ang pananampalataya mo. Ano man yung desire mo, ano man yung nais mo, ano man yung hinihiling mo, pag nakita ng Diyos, kahit kasing liit ng buto ng mustasa, yung faith na yan, gagawin ng Panginoon yan. Amen po ba yon? Sa pa po, next slide. At hindi lang yung ganong hirap. Lahat pa ng mga higanteng nakita nila, kakabalag ira. Para lang tayong mga balang, mga grasshopper. Pero si Joshua, kasama niya si Caleb. Ilang taon si Caleb? 85 years old.
Yung 85 years old, pumapatay ng Goliath. Ngayon, yung 85 years old, 6 feet below the ground na. Di ba? Pero si Joshua, ang sabi ng Bible, lahat daw ng mga descendants ni Anakim, lahat ng yon, pinatay nila ni Caleb. Napagtagumpayan nila. Amen? Kaya ano yung mga Goliath sa buhay natin? Ano yung mga challenges sa buhay natin? Lahat yan, iwa-wipe out natin. Amen? Sa tulong ng Panginoon, huwag mong katakutan yung higante sa buhay mo, kundi harapin mo at sabihin mo sa higanting yon, ikaw na higante, napakalaki mo, pero ako, meron akong Diyos na mas malaki kesa sa'yo. Amen? Mas malaki ang Diyos natin. Mas malaki ang Diyos sa problema mo, sa sakit mo, sa pinagdadaanan mo, sa kinabukasan mo, anumang bagay sa buhay mo. Mas malaki ang Panginoon. Magtatagumpay ka. Kung si Joshua nagtagumpay, ikaw rin magtatagumpay. Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Magpakatabang ka lang. Sumunod ka lang sa Panginoon. Amen? Isa pang ang slide. Ito yung maganda eh. Isa pa. Last 3 slides. Isa pa po. Joshua chapter 21. Hindi ko nakita. Chapter 21 verse 45. Isa pa. Pakibalik doon. Not one word of all the good promises that the Lord had made to the house of Israel had failed. All came to pass. Sa Tagalog. Sa pang slide. Sa Tagalog. Hindi sila natalo kailanman ng kanilang mga kaaway sapagkat pinagtagumpay sila ni Yahweh laban sa lahat ng kaaway. Ating basahin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Tinupad ni Yahweh ang lahat ng ipinangako niya sa sambayanang Israel. Wow! Lahat daw ng mga pangako, yung sinabi ng Diyos kay Joshua nung nandun pa lang sila sa harap ng Kanaan, ngayon sa loob na sila, ang sabi ng Bible, tinupad lahat ng Diyos yan. Sinamahan sila ng Panginoon. Amen? Kung pinagtagumpay ka ni Lord kahapon, pagtatagumpayin ka niya ngayon, pagtatagumpayin ka rin niya bukas. Amen? Kung ipinanalo ka ni Lord kahapon, ipapanalo ka rin ni Lord ngayon. Hanggang bukas, ipapanalo ka ng Panginoon. Kung nagawa ng Diyos na pagpalain ka nung nakaraang araw, ngayon din sa araw na ito at hanggang sa mga susunod na araw, pagpapalain ka ng Panginoon. At lahat ng mga pangako niya sa buhay mo, tutuparin at tutuparin ng Panginoon. Lumipas man ang mga taon, ilang daang taon man, ilang libong taon man, wala na yung pinangakuan niya. Pero dahil pangako niya, gagawin at gagawin niya. It is a 500 years na pangako ng Diyos kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay Moses. After 500 years, tinupad ng Panginoon. Sino itong 500 years old na? Wala pa naman. Wala pa naman. Ilang taon na yung pangako ng Diyos sa'yo? Ilang taon na yung prayer mo? Isang taon pa lang, may 499 years pa. Maghintay ka lang. Bakit? Tuto pa rin ng Panginoon yan. Amen? Kung hindi man sa'yo, sa anak mo, sa apo mo, sa salinlahi mo, gagawin at gagawin ng Lord yan. Kasi pangako niya. Amen. At si Joshua, kapag ang isang tao, yung prayer niya ay na-receive niya, marami dyan yung pinagtagumpay ng Diyos, nakalimutan si Lord. Pero si Joshua, last slide, sabi ni Joshua, nasa promised land na tayo. Ibinigay na ng Diyos ang kanyang pangako sa atin. We are enjoying the land flowing with milk and honey. Nandito na tayo. Ini-enjoy na natin yung pangako ng Lord. Kaya ang sabi ni Joshua, bahala kayo kung kanino kayo maglilingkod. Kung sa tatay ba, ay kung sa Diyos ba ng mga tatay nyo, pero ako, sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? Amen? Anumang hamon, anumang pagsubok na pagtagumpayan mo, maglingkod ka sa Panginoon. May problema ka, ikaw ay maganda yung buhay mo, maglingkod ka sa Panginoon. Anong sabi ng Bible kanina?
Kung bibigyan man ako ng 1,000 buhay, Lord, hindi ko ipagkakait. Sa iyo ko ibibigay at iaalay. Amen? Ang buhay na ito, ibigay natin kay Lord. Maglingkod tayo sa Panginoon. Walang best na lugar sa mundong ito ay nasa kalooban ka ng Diyos, at hindi lang nasa kalooban ka ng Diyos, naglilingkod ka sa Panginoon, nagmamahal ka sa Panginoon. Yung mga pangako ng Diyos sa buhay mo, kayang tuparin ng Diyos yan. Sundin mo lang siya. Kayang-kayang gawin ng Diyos yan. Sundin mo lang ang Panginoon. Sundin mo lang ang mga salita niya. Gawin mo lang ang mga salita niya. At sa buhay na ito, walang pinakamataas na pwede tayong gawin ay nasa presensya ng Panginoon. Surely, sabi ng Psalms, goodness and mercy shall follow me in the days of my life, that I may dwell in the house of the Lord forever. Ang sarap na naglilingkod tayo sa Panginoon. Ang sarap na nasa church tayo every Sunday, pero mas masarap kapag kasama mo, katabi mo, yung tatay mo, yung nanay mo, yung mga anak mo, naglilingkod sa Panginoon. At ang buhay na ito, ibibigay natin sa pagsamba, sa pagpupuri, sa pagdakila sa ating Diyos na makapangyarihan, tapat sa kanyang mga pangako. Tayo lahat ay tumayo. At minsan pa awitin natin itong kanta na ito. Balikan natin, Lord, ano ba yung mga prayer ko? Lord, ano ba yung mga ipinangako mo sa buhay ko? Lord, alam ko na tapat ka, mabuti ka, lumipas man ang taon at panahon, kilala kita, Panginoon, hindi ka nagbabago. Lord, pinangahawakan kong mga pangako mo. At Lord, sa pagpapatuloy ko, mahirap man ito, samahan mo ako, Panginoon. At alam ko magtatagumpay ang aking buhay, ang aking pamilya, ang aking anak, ang aking mga anak. Ang buhay na ibinigay mo, Panginoon, Lord, iaalay ko lamang sa paglilingkod ko, Panginoon, sa iyo. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat sakit. Higit kailanman, buksan mo yung puso mo sa Panginoon. Lord, ito ngayon ang buhay ko, Panginoon. Meron kang promised land sa akin. May mga ipinangako ka, O Diyos, sa buhay ko. At Lord, tulungan mo ako. Turuan mo ako, Panginoon, na manatili sa presensya mo. Palakasin mo ako, patatagin mo ako, Panginoon, para mapagtagumpayan ko at maabot ko ang mga pangako mo. Na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Minsan pa, kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagay, sa pag-alon ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayaman ko, ikaw
Sige, awitan mo ang Panginoon. Sambahin mo ang Panginoon. Yung Diyos na nagpakilala sa'yo. Yung Diyos na tapat sa'yo. Na yung kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw at hindi nagkukulang. Marapat lang ibigay mo rin. Ibalik mo rin ang buhay mo sa Panginoon. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, malaki kang awitin. Pwede bang ating kausapin ng Panginoon sa oras na ito? Balikan natin. Ipapaalala ng Lord sa iyo yung mga prayers mo. Mga prayers mo nung nagdaang taon o ilang taon nang nakalipas. I-check mo nga. Baka yung mga prayers na yan sinagot na ng Lord. Or baka yung specific na prayer mo, mas higit pa ang ibinigay ng Panginoon sa'yo. At kung meron ka mang mga desire at panalangin pa, ipagkatiwala mo sa Kanya. Panghawakan mo yan. Ipagkatiwala mo sa Diyos na makapangyarihan. At sinasabi ng Panginoon ngayong umaga, anak, magpakalakas ka, magpakatapang ka. Anak, sasamahan kita. Wherever you go, I will go. At tutuparin ng Diyos yan sa buhay mo. Huwag ka nang mag-overthink. Huwag ka nang mabalisa. Huwag ka nang matakot. Kundi magtiwala ka sa Diyos na makapangyarihan. At sa umagang ito, ano man yung pananampalatayang bibigkasin mo sa harapan ng Panginoon, I pray and I declare that God will honor your faith today. He will honor your faith because faith honors God. Sige, mag-declare ka lang. By faith, Lord. By faith, sabihin mo sa Panginoon. By faith, Lord, tutuparin mo ito. By faith, Lord, gagawin mo ito. At sa pananampalataya mo, nakikita ng Diyos yung puso mo. At tapat ang Panginoon. Ni isang pangako ng Diyos. Ang sabi sa Joshua, lahat yon tinupad ng Panginoon. Lahat yon nangyari. Sa kalooban ng Diyos, sa kapanahunan ng Panginoon, pangyayarihin niya yung mga pangako niya sa buhay mo. He is our immutable God. He never change. Kung siya ay tapat sa buhay mo, kahapon, mas higit siyang tapat ngayon, as mathigit siya, at mas higit siyang tapat bukas. Panghawakan mo yan. Ilagay mo sa puso mo. Ilagay mo sa isip mo. I-declare mo sa Panginoon. Hallelujah. At minsan pa, for the last time, Kaya ng bakit na hindi na Lord, ang kapayapaan mo, hindi ang takot, hindi ang pangamba, ang kapayapaan mo, ang mga salita mo, ang maghari sa buhay ko, sa puso ko, Panginoon, sa oras na ito. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I declare answered prayer. In Jesus' name, I declare kalakasan sa pangalan ni Jesus. I declare kagalakan, I declare kapayapaan, I declare kaligtasan. sa habang panahon, kaya nagdaan.
ito magpakailanman. Hanggat meron akong buhay, hanggat meron kaming buhay, Panginoon, maglilingkod kami sa iyo. Amen. At hindi lang kami, 10 ng aming buong sambahayan at ng aming pamilya. Lord, we will serve you. We will serve the Lord. Patuloy, Panginoon, ang pagsamba at pagpupuri, pasasalamat, kadakilaan, Panginoon, aming binibigay sa kataas-taasang Diyos, sa makapangyarihang Diyos, sa Alpha at saka sa Omega, sa aming Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, the best clap for the Lord. Amen. Amen. Praise God. Lahat nga po ng na-bless sa salita ng Diyos sa araw na ito, sumigaw ng Hallelujah! Thank you, Lord! Amen. Praise God. Thank you, Pastor Isra. Sa oras na ito, tayo po ay tuloy-tuloy na sa isa pang pagsamba sa ating Panginoon, ang pagbibigay po ng ating pong tithes and offering. Praise God. Sabi po doon sa, gusto ko pong tingnan natin doon sa 2 Corinthians 9 verse 7. Sabi niya po doon, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly and under compulsion, for God loves a cheerful giver. Amen. Sino po dito yung mga cheerful giver? Amen. Praise God. Ang sabi po kanina sa isang point ni Pastor Israel, obedience even it doesn't make sense. So nakita po natin yung pagsunod ni Joshua at naranasan niya yung pagpapala ng Panginoon. Dumako po tayo sa pagbibigay ng atong tithes and offerings. I-apply po natin ito na sa pagdating sa obedience even in our hardship. Amen. So, may mga kapatid po siguro tayo dito na nahihirapan sa kabuhayan. Pero alam niyo po, sabi ng Panginoon, He will fulfill His promise sa salita niya patungkol sa pagbibigay. Amen. So, natitest po ang bawat isa minsan. Pambili ko na lang ng gamot to eh. Pambili ko na lang ng pagkain namin eh. Ang hirap magbigay, di ba? Pero pangako po ng Panginoon, mahal niya yung mga cheerful giver. Amen? Isa pong short testimony lang, nung panahon ng baha, hindi na po kami makapag-deliver sa bayan kasi wala na kaming madaanan. Pati Santa Barbara sarado na. And praise God, sabi ko, nagawa na itong mga tinapay, anong gagawin natin dito? Sabi ko, ipamigay natin pang kape lang. Sabi ko sa asawa ko, hindi na natin ito i-deliver. Yung mga burger buns namin, pinamigay po namin pang kape sa mga kapitbahay. At alam niyo po, yung desire po ng heart kong yun, sa simpleng desire, nakita ng Panginoon. After 3 days, wala kaming gawa kasi pero after 3 days, may nag-order po sa amin ng loaf bread. May nag-order ng 320 pieces. Diba? Binalik agad ng Panginoon. May nag-order ng 100, may nag-order ng 150. Diba? Napakabuti ng Lord. Na sa mga panahon na yon, ang hirap, diba? Ang hirap kumita, ang hirap, Pero napaka-tapat ng Lord. Amen. Hindi natin alam yung mga pagkilos ng Lord sa buhay natin. Pero pag nangungusap ang Panginoon sa puso nyo, just give it to God. Pagkatiwala natin, yung student center natin, pagpapala po sa atin yon. Sabi ko nga, yung 500 pesos na hinihingi na pledge, share lang sa monthly pang renta sa What is 500 sa isang buwan?
Sa isang araw, 16 pesos. Di ba? It's a privilege na makapag-share tayo, hindi man tayo makapagdala ng kaluluwa sa student center. Pero yung pag-share po natin ng financial natin, malaking tulong po yun. Amen? So, panatilihin po natin yung kagalakan sa puso natin sa pagbibigay ng gawain ng Panginoon. Huwag tayong maging ganyan. Ang anak ng Diyos, ganyan. Amen? Hindi tinitignan ng Lord yung laki ng binibigay mo, binavalue ng Panginoon yung puso mo. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo. Praise God. Atin pong itaas ang ating pagkakalob sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Minsan pa, Panginoon, patuloy po kami, O Diyos, na sumasamba sa inyo, Lord God. Itinataas ka namin bilang aming Panginoon, bilang aming Diyos na buhay at tagapagligtas. Lord, Ikaw ang aming Diyos na tapat, ang Diyos na dakila, ang Diyos na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng buhay, ng kalakasan, Lord God. Maraming salamat, Lord God, dahil Ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi kami iniiwan, hindi kami pinapabayaan. Higit sa lahat, Lord God, hindi namin nararanasan, Lord God, na hindi namin maranasan yung pagpapala mo. Lord, salamat sa biyaya, Panginoon, na pinagkakalob niyo po sa amin sa araw-araw. Salamat sa grace, salamat sa mercy, salamat sa love, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil hindi kami nagkukulang, Lord God. Sa kabila, Panginoon, na may mga pinagdadaanan man, but thank you, Lord God, dahil patuloy po naming nararanasan ang pagkilos mo. Patuloy po naming nararanasan, Panginoon, ang mga kamay mo na siyang patuloy, O God, na nakikita namin, O God, na sumasama sa amin, Lord. Salamat, Panginoon, at sa oras na ito, salamat sa mga anak mo, Panginoon, na magbibigay, Lord God, ng kanila pong tithes and offering. Lord, amin pong ikinukonekta minsan pa sa inyo pong makapangyarihang pangalan, Lord God, ang anuman pong meron kami. Dahil alam po namin, Panginoon, that you are able to fulfill your promise to us, O God. At salamat, Panginoon, sa mga anak mo, Lord God, magmula sa mga estudyante, Lord God, we pray and we declare, Lord God, the excellence sa bawat ginagawa nila. Lord, salamat, Panginoon, dahil provide mo na yung tuition nila, Panginoon, yung pangangailangan nila araw-araw, O God. Sa mga may trabaho, Panginoon, salamat sa mga employer, Panginoon, O God, na ginagamit mo upang daluyan ng pagpapala sa bawat pamilya, Lord God. At sa lahat ng mga may business, Lord God, thank you, Lord God, for the generous and loyal na client, Panginoon, O God, na ipagkakalob mo sa bawat isa. Lord, maraming salamat. Patuloy po namin ipinagkakatiwala ang buhay po namin, ang lahat ng nasasakupan po namin, Panginoon, dahil alam po namin, O Diyos, na hindi nyo kami bibiguin, Panginoon, sa mga pangako mo. Lord, once again, we thank you, we bless you, and we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige nga po, malakas pa nga pong palakpak para po sa ating Diyos. At syempre sa ating pong online world, good morning po sa ating HOP family. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating online giving. You can give through our GCash and CIMB account na naka-flash po sa ating mga screen. Next slide po. At syempre ang ating pong prayer meeting every Fridays ng 6 p.m. See you po sa ating prayer meeting. Lahat po tayo ay magbabad sa panalangin kasama po ang ating banal na espiritu. Amen? Praise the Lord. At syempre po, ito pong International Life Group na pinangungunaan po ng ating gwapong pastor na si Pastor Israel every Thursdays at 12 midnight. Yan po ay via Google Meet.
Amen. Praise the Lord. Next slide. At syempre, ang atin pong student center, inaanyayahan ko po ang bawat estudyante at ang bawat magulang na invite po natin yung ating mga anak na dumalo po sa mga schedules na naka-flash po sa ating mga screen. Ayan, paki-screenshot na lamang po para hindi po tayo malito sa mga schedules na nakaset po sa ating mga estudyante. Amen? Praise the Lord. At syempre, join. Be a volunteer. Be a volunteer. Join our multimedia. Multimedia team. Ayan, nagre-recruit po ang ating multimedia, yung mga naghahawak po ng mga camera, yung mga nag-ooperate po ng ating mga screen. Ayan, kung gusto niyo pong sumali, kung kayo po ay expert sa mga graphics, designs, kayo po ay welcome na welcome. Join us po sa ating multimedia team. Just approach Brother Casey Illumin. Nandiyan po siya sa likod. At ang ating pong water baptism, malapit na po ito. Tayo pong lahat, sa mga hindi pa po nakapag-water baptize, let us invite and encourage ang ating mga kapatiran na magpa-water baptize as a sign of following Jesus Christ. Ito po ay sa September 6 at ang ating venue po ay to be announced pa po. So abang-abang po tayo kung saan po itong venue po natin ng ating water baptism. And ang ating chess tournament, ayan, mayroon po tayong tryouts. Gaganipin po yan. Mamaya na po yan. Mamaya na po yung mga gusto mag-try out sa chess tournament. Ang makatalo daw po kay Pastor Israel, pasok. Ayan. At ang ating pong, magmula po sa ating mahal na bishop, ibinaba po sa atin itong Soul Care Season 1. Ito po ay meron po tayong discipleship course online. Via Google Meet po ito. And ito po ay merong 40 lessons na talagang magbababad po tayo sa mga salita po ng Diyos at talagang matututo po tayo. Ito po ay magkakaroon din po ng certificates at graduation sa mga magjo-join po. Ang schedules po nito is every Monday to Fridays, weekdays, ng 6 a.m. Ayan. Through Facebook po pala ito ni Bishop Windsor. Ayan. So join po tayo dyan every weekdays ng umaga. So habang tayo po ay nagkakape, pwede po tayo mag-join dyan. Approach lang po natin, i-chat lang po natin ang secretary po sa Dagupan, si Pastora Marisa. Amen? Praise God. And Leadership Conference, District 3 and 4. Sa mga nasa District 3 and 4, ayan po, ini-invite po ito po ay sa pangunguna po ng CHAMP. Tama po ba? Sa CHAMP. Ayan. So, ito po yung ating schedule sa mga gusto pong pumunta po dito. Meron po tayong registration. Sa mga early birds po, inclusive meals for 2 days, ito po ay nagkakahalaga ng 200. Until ngayon lamang po yan. Pagkatapos po ng August 31 kinabukasan, Merry Christmas! 300 na po yung ating prize sa registration po yan. Ayan, sa mga gusto po mag-join sa CHAMP, kasama po natin dito ang buong District 3 and District 4. Dito po gaganapin sa Calasiao Sports Complex. Especially po dito, exclusive po ito sa mga young people. Ayan. Amen. At syempre, DG Batch 9, meron po kayong practice after the service. So, wag na po kayong umalis dito. After ng service, practice na po tayo agad para sa ating graduation. Amen. Praise the Lord. At syempre, hindi po natin ito palalampasin. Pwede po bang inaanyayahan ko po si Sister Rosalia Bautista at si Sister Andrea Joyce B. Benitez, invited by Kagawad Mirna. Next is Annie Flores and Vivian Flores. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Mga binabanggit ko po mga pangalan. Invited by Sister Helen Illumin. Meron pa po ba? And yes, ang mga youth na nakasama rin po natin dati, nandito rin po si Denmark Varela at syempre si Monica de los Santos. Ayan, lahat po tayo ay tumayo. We hope to see you again in House of Prayer family in 1, 2, 3. Welcome! Ayan, praise God, praise the Lord. Meron pa po ba? Wala na po. Amen. Tinatawagan ko po ang Sister Mariel for favor confession. Hello. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo.
Kaya po ba? Let's declare the favor of God with full conviction po. In 1, 2, 3, in the name of Jesus, I am the righteousness of God. Therefore, I am entitled to covenant kindness and covenant favor. The favor of God is among the righteous. The favor of God surrounds the righteous. Therefore, it surrounds me everywhere I go and in everything I do. I expect the favor of God to be in full manifestation in my life. Never again will I be without the favor of God. It rests richly upon me. It profusely abounds in me. I am a part of the generation that experiencing God's favor immeasurably, limitlessly, and surpassingly. Therefore, the favor of God produces supernatural increase, promotions, restoration, honor, increased assets, greater victories, recognitions, prominence, preferential treatments, petitions granted, policies and rules changed, and battles won in which I don't have to fight. The favor of God is on me and goes before me. Therefore, my life will never be the same. This is the year of God's favor in my life. That is the favor of God. In Jesus' name, amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Mga kapatid, ating patuloy ang tanggapin ang masaganang biyaya, pagpapala ng ating Amang nasa langit, ang pag-ibig, kapatawaran na iginawad ng ating Panginoong Hesukristo, ang gabay, pakikiisa ng banal na Espiritu Santo. At sa linggong ito, lalakad tayo sa kalooban ng ating Panginoon na dala ang kanyang mga pangako. Just like Joshua, siya ay nagtagumpay, hindi dahil sa kanyang sariling lakas, sa kanyang sariling galing. Nagtagumpay siya dahil sinamahan siya ng Panginoon. The battle belongs to the Lord. At Panginoon, dalangin po namin, ano man po ang aming haharapin, Panginoon, Lord, itong laban na ito, itong mga pagsubok na ito, itong mga problemang ito na pagdadaanan namin, Panginoon, Lord, it belongs to you. Wala kaming ibang gagawin, kundi ang magtiwala, Panginoon, sa iyo. Wala kaming ibang gagawin, Panginoon, kundi, Lord, ang lumuhod, pagbulay-bulayan ang mga salita po ninyo, at ipagkatiwala anuman ang dadaan sa buhay po namin. Patuloy, O Diyos, na pagpalain po ninyo ang buong sambahayan ng aking mga kapatid sa lugar na to. At patuloy, Lord, gaya ng sinabi ng mga salita mo, as for me and my house, we will serve the Lord. The Lord said to Moses, tell Aaron and his sons, this is how you are blessed, the Israelites. Say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In Jesus' name, Amen and Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Magkamayan po tayo. At ating sabihin sa ating katabi, Shalom, Shalom. See you next Sunday at 9 a.m. God bless us all.